Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang sa nag-iisang Diyos na tunay na karapat-dapat sa ating pagsamba, walang iba kundi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan, habag ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 ng kanyang mga kasamahan na nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ngayon ay magbabahagi ng kaalaman sa ating pananampalataya dahil po ang ating relihiyong Islam ay relihiyon ng pagpapayo. Katulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ang Islam na relihiyon ay relihiyon ng pagpapayo. So, tayo ngayon ay nandito sa ating Islamic Center, ang MERS na Dawa Islamic Center na matatagpuan dito sa Barangay Silangan sa San Mateo, na kung saan tayo ay magbabahagi ng kaalaman sa ating pananampalataya. At ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng da'wah at kahigtan ng mga da'iya o kahigitan, kainaman ng mga nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. So, ito yung ating topic ngayon na inshallah ating bibigyan ng pagpapaliwanag. So, ang da'wa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay napakahalaga. Dahil ang pagdadawa o ang pagpaparating ng mensahe ng Islam sa mga tao, lalo sa mga hindi Muslim, ay ipinag-uutos sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-utos sa atin na ating mababasa sa marangal na Quran, na kung saan mababasa natin sa surah An-Nahl verse 125, na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sinabi ng ating dakilang tagapaglikha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-anyaya kayo tungo sa landas ng inyong Rabb, landas ng Panginoon. Mag-anyaya, magda'wa, iparating ang mensahe na buhat pa sa dakilang tagapaglikha. Dito sa ayan na ito, ito'y pautos, ud'u, mag-anyaya kayo. So, inutusan tayo ng ating Panginoon tagapaglikha, ang Allah, na mag-anyaya tayo. Sabihin, magdawa, magparating ng aral ng Islam sa mga tao na may hikmah, may tamang kaalaman, at magandang pangangaral, at makipagtalakayan sa mga tao sa paraan na higit na mahusay. So, dito, ito yung ating dalil na tayong mga Muslim ay tungkulin natin na iparating ang mensahe ng ating pananampalatayang Islam. Tungkulin natin na iparating natin ang kaisahan, ang tauhid,
ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Di ba? Sa isa pang ayat, sinabi ng Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, dapat malaman, dapat ipaalam sa mga tao na walang Diyos, walang Panginoon ang karapat dapat sambahin, maliban lamang ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, dito sa mga adilla, mga katibayan mula sa marangal na Quran, ay dito natin makikita na tayong mga Muslim ay tungkulin natin na iparating natin ang mensahe na buhat pa sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sinabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, baligo ani walau ayah. Ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya din ay nag-utos sa atin, baligo ani, iparating ninyo sa mga tao, walau ayah, kahit na isang talata man lamang. So, ang daw mga kapatid, ang hukom nito ay sa ating mga pantas, fardu kifaya. Ngunit, sa lugar na kung saan walang nagdadawa, walang nagpaparating, ay nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa, bawat Muslim, obligado, ayon o depende sa kanyang kakayanan. Depende sa kanyang kakayanan. So, kung meron tayong alam na kahit isang aya, pero malinaw na ating may paliwanag, tulad ng halimbawa na Suratul Ikhlas, at alam natin kahulugan, at pwede na tayong magpaliwanag ng Islam sa mga tao. Basta, sigurado tayo na tama yung ating pagkakaunawa. Ayon sa pagkakaunawa ng mga salafus salih, mga mabubuting sinaunang mga tao. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumabas na ito sa bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadihi sabili ud'u ila Allahi ala basira. Ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musrikin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yusuf, verse 108, na kung saan sinabi ng Allah na ito'y lumabas na nasa bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang aking landas na ako ay nananawagan sa mga tao, dawa, tungo sa Allah, tungo sa Panginoong tagapaglikha Allah, nang may tiyak na kaalaman. Ako at ang sinumang sumunod sa akin, sumunod sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning tayong mga Muslim, ay nararapat ding manawagan tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito natin makikita sa aya na ito na kung saan tayo mga Muslim ay ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay tagasunod ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinumang sumunod sa kanya ay nararapat na magdawa. Depende sa ating kakayanan. So yun, mga kapatid sa Islam, napapansin po natin ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga ibang relihiyon liban sa Islam ay napakasigasig nila sa pagpapalaganap ng kanilang relihiyon. Ating makikita sa mga park, mga plaza, sa mga kalsada, alas 6 pa lang ng umaga, ando doon na sila, kalsada nakatayo ang mga hindi Muslim. Katulad ng
saksi Jehovah. So makikita mo sila, madaling araw pa lang, nandun na sila sa mga park, mga plaza, kalsada, palengke, nakapwesto na sila. At yung ibang relihiyon pa. Makikita natin napakasipag nila. Nagpupursige sila na ibahagi ang kanilang relihiyon. Na alam naman natin na ang relihiyon maliban sa Islam ay pawang kabulaanan. Pawang walang katotohanan. Tayong mga Muslim, nasa atin ang kaligtasan. Nasa atin ang susi ng paraiso. Dahil nasa atin ang katotohanan. Nasa atin ang mensahe na buhat pa sa dakilang tagapaglikha na itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Ang mensahe, La ilaha illallah, na walang Diyos na tunay na karapat-dapat sambahin, maliban lamang ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Nasa atin ang susi ng tagumpay ng mga tao. Nasa atin ang tamang daan patungo sa kaligtasan. Hawak natin ang susi ng kaligtasan ng bawat kaluluwa, ng bawat tao sa buong mundo. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man qala La ilaha illallah kallisan min kalbihi dakhala jannah. O kama qala alayhi salatu wassalam. Sinabi ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang kanyang sinabi, lumabas sa kanyang bibig na walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban ang Allah, na galing ito sa kanyang puso, papasok siya sa paraiso. Makakapasok sa paraiso. Kaya mga kapatid sa Islam, hindi ko binubuhat ang aking sarili. Ito'y payo, unang-una sa aking sarili at sa ating lahat ng mga Muslim na pagsikapan natin mga kapatid. Habang mayroon pa tayong buhay, binigyan pa tayo ng Allah ng pagkakataon na mamalagi sa mundong ibabaw, tumulong tayo sa gawaing da'wah. Tumulong tayo. Kung hindi natin kayang magsalita sa harap ng mga tao, pwede tayong magdawa sa pamamagitan ng ating pagtulong. Pwede tayong magdawa sa pamamagitan ng ating salapi. Tulungan natin ang mga daiya o mga nangangaral ng Islam. Suportahan natin sila. Alam natin ang mga daiya dito sa ating bansang Pilipinas na lamang ay katotohanan kulang sila sa pinansyal. Dahil hindi sila makapagtrabaho, dahil naapektuhan ang kanilang dawa. Hindi makapokus. Kaya kung gusto natin na magpaligsahan tayo ng mabuting mga gawa sa mundo, dahil ito na may inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta bikol khairat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Di ba ang dawa ay ibada? Di ba ang dawa ay malaking pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya, inutos ng Allah. Wajahadu fi amwalihim wa anfusihim bisabilillah. Magpupunyabi kayo, sabi ng Allah, gamit ang inyong kayamanan at ang inyong sarili. So, pwede tayong magdawa sa pamamagitan ng mal. Salapi, tumulong tayo sa mga daiya.
Kung hindi natin kaya, wala tayong pinansyal, tumulong tayo sa pamamagitan ng pag-aayos ng dawa, pag-aayos ng symposium, or tumulong tayo sa pamimigay ng mga babasahin, or ang malaking dawa, isabuhay natin ang turo ng ating pananampalatayang Islam. Isabuhay natin, ipakita natin sa mga tao. Kung hindi man tayo, o wala tayong kakayanan magsalita, sa pamamagitan ng bibig, pwede tayong magdawa sa pamamagitan ng aksyon. Yung ating kilos. Isabuhay ang Islam, i-apply ang katuruan ng Islam, nakakapagdawa na tayo. So yun mga kapatid, pinapayuhan ko ng sarili na tayo ay tumulong sa larangan ng pagpapalaganap ng Islam. Kung hindi tayo magsikap bilang mga Muslim sa pagdadawa, so paano tayo? Paano? Tatalunin tayo ng mga ibang relihiyon na napakasipag nila sa dawa. Makikita natin, umaga nandoon na. Naunahan na tayo. Yung ibang relihiyon, nag-house to house. Pumupunta sa mga bahay-bahay. Yung ibang mga relihiyon, makikita natin sa palengke. Naunahan na tayo doon. Subhanallah. Tayo ang nasa hak. Tayo mga Muslim ang nasa katotohanan. Nasa atin ang mensahe na itinuro ng lahat ng mga propeta. Buhat sa dakilang tagapaglikha ang La ilaha illallah. Kaya, yun po mga kapatid, ang dawa ay ibadah. At ang ibadah o ang pagsamba, alam natin, may dalawang kondisyon. Ikhlas lillah at mutaba'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang dawa, pagsamba, at ang kondisyon nito ay ikhlas. Yung dalisay, ang ating mga layunin, na ito'y ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung shorten, dalawang kondisyon. Ngayon mga kapatid, sabi ni Ibn al-Qayyim na isang scholar, sa kanyang kasabihan, si Ibn al-Qayyim, siya'y nagwika, sabi niya, ang dawa ay isang uri ng jihad. Ang pagpaparating ng Islam, pag binigay ng mensahe ng Islam ay isang uri ng pagpupunyagi sa landas ng Allah. Pagpupunyagi. Pakikibaka sa landas ng Allah. At alam natin ang jihad, malawak ang kahulugan. Hindi lang yung pakikipagdigma. Ang jihad, pagpupunyagi sa landas ng Allah. Anumang aspeto ng paraan na ito'y kalulugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay jihad. Ito ay pagpupunyagi sa landas ng Allah. Kaya sabi ni Ibn al-Qayyim na ang dawa ay ito ay pakikibaka sa mga taong mangmang o hindi pa dumating sa kanilang Islam, taong mangmang, ito ay mas mainam ang dawa kaysa sa pakikibaka na gamit ang sandata sa pakikipagdigma. Ayon kay Ibn al-Qayyim na isang pantas. Ang dawa ay mas mainam pa daw. Kaysa sa pakikibaka na gamit ang sandata. Kasi ang dawa, hindi lang tayo mga daiya ang makikinabang dito. Lahat ng tao na ginabayan ng Allah, dahil sa ating pagsisikap, meron tayong gantimpala dito. Tuloy-tuloy na gantimpala na walang pagkaputol. Kahit mamatay na tayo, sa kabilang buhay, aanihin natin yung mga biyaya na ito. Dahil sa isa pang
hadith, sabi ng Propeta Muhammad SAW, man da'a ilal huda, kana lahu minal ajr. Sino man ang naghatid ng katotohanan, mensahe, nagparating ng mensahe ng Islam, dawa, ay magkakaroon siya ng gantimpala, katulad ng gantimpala ng sinumang sumunod sa kanya. La yanqus dalika fi ujurihim syai'a, na hindi mababawasan ang reward na makukuha ng isang daya doon sa mga taong sumunod sa kanya. Kung marami ang ginabayan ng Allah at ikaw ang pinakanauna, sunod-sunod, lahat yun may gantimpala ang isang daya doon. So, magtatalakay tayo mga kapatid, ano ba ang fadail at da'iyah? Ano ba ang mga kainaman o kahigitan ng isang da'iyah o nangangaral o tagapangaral, tagapaghatid ng mensahe ng Islam? Unahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigitan ng isang mangangaral ng Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, chapter 3, verse 110, sabi ng Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na kahulugan, kayo ang pinakamainam sa lipi o sa umma ng mga tao na ipinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, dito sa sanlibutan. Bakit? Bakit pinakamainam? Dahil inyong ipinag-uutos ang kabutihan at pinagbabawal ninyo ang kasamaan. At naniniwala kayo sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, kayo ang pinakamainam. Wala nang iinam pa. Kaya, ang trabaho ng da'wa, ang pinakamainam na trabaho sa balat ng lupa. Pinakamainam. Bakit? Itinuturo natin sa mga tao ang kabutihan. At ang malaking kabutihan na ito ay ang ipakilala natin sa mga tao ang kaisahan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinagbabawal natin ang kasamaan. At ang malaking kasamaan ay ang shirk o ang pagtambalan natin sa pagsamba ang nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang shirk, ito ang dahilan kung bakit naglikha ang Allah ng impyerno para doon ilalagak o doon itatapon ang mga tao na inabutan ng kamatayan na sila ay tumalikod sa pagsamba sa Panginoong Allah at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nilikhang bagay. Ito ang pinakamasama at pinakamalaking kasalanan. At ito ang tinuturo ng isang tagapagpalaganap ng Islam. Wa'budallah wa la tusriku bihi syai'ah. Ito yung lumalabas sa bibig ng mga da'iyah, ng mga mangangaral sa Islam. Sambahin lamang ang nag-iisang Allah, Panginoong tunay, tagapaglikha. Huwag siyang bigyan ng katambal sa anumang pagsamba. Yan ang una, mga kapatid, na kainaman sa isang da'iyah o mangangaral sa Islam. Sa isa pang aya sa marangal na Quran na kung saan sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino pa ang hihigit na may mabuting salita kaysa sa nag-aanyaya tungo sa Allah? Di ba ang ating aanyayahan o mensahe ng mga tao ay sambahin lamang ang Allah, tauhid. At pagkatapos
Pagkatapos gumagawa ng kabutihan, mabuting gawa, amal salih. Pagkatapos natin iparating ang Islam, isa sa buhay natin ang aral ng Islam, gumagawa tayo ng mabuti, at tayo ay kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad SAW bilang mga Muslim. So yung mga kapatid, wala nang hihigit sa salita. Kaya hindi tayo dapat mahiya. Kasi pinurit din ng Allah tayong pinakamainam sa lahat ng nagsasalita. Tayo ang mismo ang Allah ang nagsabi na wala nang hihigit ng mainam sa pananalita. Kayo, tayong mga Muslim na nangangaral, nagpaparating ng mensahe ng Islam. So wala nang hihigit sa atin. Ang Allah mismo ang nagsabi, pinuri tayo. So isang malaking karangalan sa isang daiya, sa isang mga aral ng Islam, na mismo ang dakilang lumikha, siya mismo ang pumuri sa atin. So, alhamdulillah, malaking karangalan sa atin ito. At ang mga nagdadawa, pangatlong kainaman o kahigitan sa mga daiya, nagpaparating ng aral ng Islam, actually, napakaraming mga fadail, napakaraming mga kahigtan sa mga aral ng Islam. So, magtalakay lang tayo ng iilan, no? Bilang dito tayo kumukuha ng lakas. Mula sa salita ng Allah, ang Quran, at mula sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi li an yahdi lahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." O kama qala alayhi salatu wassalam. Sabi ni Propeta Muhammad SAW kay Ali radhiyallahu an, pinsan niya, na sumusumpa ako sa Allah na may tangan ng aking kaluluwa na sinuman ang nagabayan ng Allah, kahit isang tao nag-Muslim, dahil sa paghahatid ng mensahe ng isang daiya o mangaral ng Islam, ginabayan siya ng Allah dahil sa pagsisikap natin ng mga mangaral ng Islam, ay mas mainam pa ang gantimpala na ibibigay ng Allah sa kabilang buhay kung ano ang nilalaman dito sa loob ng mundo. Mas higit pa doon na mainam. Allahu Akbar. Dito sa mundo, magkakaroon ka ng magarang sasakyan. Pinakamahal na sasakyan. Medyo maramdaman mo na di ba? Kasi meron kang magandang sasakyan. Proud ka. Pero, wala yan. Ano mang nilalaman sa mundo dito, ano mang pinakamamahal na material, wala yan sa gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kabilang buhay. Kasi sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, yung humrin na'am, yung pulang kamilyo, yun ang pinakamahal sa kanyang panahon. So ngayon, mag-isip tayo kung ano ang pinakamahal sa lahat ng bagay dito sa mundo, higit pa doon na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala. At yun ang hangad natin. Kaya nga, bilang paghahanda sa kabilang buhay, so, dito tayo sa dawa, mga kapatid. Tumulong tayo sa dawa. Magtulungan tayo dito. Kasi ito ay malaking pagsamba. Nakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakaraming mga adilla, mga katibayan, mga kapatid, ang mga kahigitan ng pagdadawa. Dito tayo kumukuha ng lakas. Minsan nanghihina tayo sa hindi maiwasan kasi tao lang tayo.
Pero bumabalik tayo mga kapatid sa mga fadail, sa mga kahalagahan, kahigitan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kainaman ng dawa. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sa hadith pa ni Propeta Muhammad SAW, ang kainaman, ang kahigtan ng dawa, sabi niya, man da'a ila al-huda, kana lahu min al-ajr, midlu ujurihim, man taba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Sabi ni Propeta Muhammad SAW na sinumang nag-aanyaya tungo sa matuwid na landas, nag-aanyaya, dawa, tungo sa tawhid, sa kaisahan ng Allah, ay magkakaroon siya ng gantimpala sa lahat ng sumunod sa Kanya, na hindi ito mababawasan at hindi ito makakabawas ng sinuman na sumunod sa Kanya, at magkakaroon siya ng gantimpala na kahalintulad ng mga sumunod sa Kanya. Subhanallah mga kapatid sa Islam. So, napakainan po sa gawain ng dawa. Kaya sa mga nagdadawa, una ko pinapayawan ang aking sarili na huwag tayong panghinaan ng loob mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo sa dawa. Kahit na sabihin natin nakilala na tayo sa dawa, sumikat na tayo, baga marami tayong followers, maraming viewers, milyon-milyon na, huwag tayong tumigil sa dawa. Ayaw po una sa aking sarili. Kasi hindi naman natin nila lahat. Meron ding mga iba na kapag sumikat na sa dawa, nakilala na sila, ay parang tinatamad na silang pumunta sa field ng dawa. Hindi naman binubuhat ko ang sarili ko, pero may mga ganon na kapag nakilala na at sumikat na marami ng tagasunod, ay parang hindi na sila nagdadawa sa field. Pamihira na lang. No? So, tuloy-tuloy lang mga kapatid, kasi ito yung ating nasimulan na trabaho. At ang trabaho na ito, dawa, ay trabaho ng mga propeta. Tayong mga daiya ang tagasunod ng mga propeta. Ad-da'iya warathatul anbiya. Ang da'iya ay tagapagmana ng mga propeta. Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Di bali, no? Ang kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung gawain tuloy-tuloy. Hindi man ito talagang tudong-tudo, basta tuloy-tuloy lang. Kasi ibada ito, ang ibada ay dapat tuloy-tuloy siya. Hindi yung malakas ka ngayon, pero sa sunod ng mga buwan ay mawawala na, hindi na nagdadawa. So yun, payo ko una sa aking sarili at sa lahat ng nasa larangan ng dawa ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Dalangin natin sa Allah na tayo ay kanyang patnubayan, gabayan sa araw-araw sa ating pagdadawa, at ingatan tayo at ilayo tayo sa kapahamakan, dahil ang pagdadawa sa labas, hindi natin alam kung ano ang naramdaman ng mga tagapakinig, no? So ingatan nawa tayo ng Allah, pangalagaan nawa tayo, at dagdagan pa tayo ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay lumawak pa ang ating pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. So yun po mga kapatid, nawa tayo po ay nakapagbigay ng kaunting payo, una sa aking sarili at sa inyo, na magsipag pa tayo sa dawa. Kung nagsikap nga at masipag yung ibang relihiyon, na alam nating batil ang kanilang katuruan, kasinungalingan, tayo pa kayong mga Muslim na nasa atin ang katotohanan, hindi tayo magpunyagi. Dapat mas lalo pa tayong magpupunyagi, dahil nasa atin ang susi ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, sapagat hawak natin ang susi ng paraiso, ang La ilaha illallah.
walang Diyos, walang tunay, la ma'budda bihaqqin ilallah. Walang tunay na Diyos at Panginoon na dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah, na siyang creator, tagapaglikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita man at hindi nakikita. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ مَا أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ang katotohanan, ito ang totoo, na walang Diyos, walang Panginoon, na karapat dapat sambahin, liban ang Panginoong Allah. Liban ang nag-iisang tagapaglikha. Yun yung katotohanan na nais nating pinaparating sa mga tao. Dahil ang ibang relihiyon, liban sa Islam, nagtuturo sila. Lahat sila, pare-parehas ang kanilang doktrina na ang Diyos na kanilang sinasamba ay nagiging isang nilikhang bagay. Nagiging tao, nagiging kahoy, bato, simento, espiritu, anghel, nagiging nilikha. Yun ang kanilang konsepto, doktrina sa kanilang katuruan ng kanilang relihiyon. Pero tayong mga Muslim, tayo ang may tangan ng katotohanan sapagkat tayo'y nananatili sa paniniwala na sasamba lang tayo sa ating dakilang tagapaglikha sapagkat ito ang mensahe na itinuro ng lahat ng mga propeta at sugo mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang dito na lamang, nawa yung ating naibahagi, nawa ay pagbigay ito ng dagdag na tayo ay magpupunyagi pa, magsikap pa sa ating pagpaparating ng Islam. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jami'an sa inyong pagsusubaybay.